tanghali mga kaimigyo ka-amiga. ngayong araw ng March 21, 2025 ay namaalam na po si Nanay Tess Serrano, yung auntie po ni Kuya Buboy. Yung binablog ko po nakaraang 3 months nakaraan or 2 buwan ba nakalipas. Si Nanay Tess yung masayahin siya, 84 years old, at mapagmahal sa mga apo, mga anak. Yun po si Nanay Tess, napakabait. At kahit sa edad na 84 years old, yun lang, pag halimbawa na mayroon siyang mga pinagkabalahan daw po ni nanay, yung minsan nagkukuha siya ng mga buti-buti yung na i-vlog ko po. Yun po. Mabait po si Nanay Tess. Nanay Tess, saan ka man ngayon naroroon, maraming salamat sa napakabait mo bilang nanay. Tapos pag nagkikita po tayo, lagi kang masaya, tumatawa ka, nakikipag-usap. Minsan nagtatanong ka lagi. Kagahapon nagtanong ka po na, saan ka pupunta, Gino? Sabi ko, sa baba. Yun. Tapos umaambon-ambon, may daladala akong payong. Tapos nakaraan, pumunta ako kay Maring Inday. Si Nanay Tess natok sa pintuan habang nag-uusap kami ni Maring Inday sa bahay nila. Tapos hindi po si nanay mapakali. Lagi po siyang balisa. Balik-balik siya. Nakailang balik na po yun si Nanay Tess. Ngayon nangatok ako po. Nagsabi kay Maring Inday niya, Mar, si Nanay Tess andyan sa pintuan. Nangatok. Yung binuksan. Pagbukas yun, siya na, anong oras tayo magsisimba? Kasi hapon na. Sabi ni Maring Inday, ha? Nagulat kasi, aga kasi yun eh. Maaga pa kasi yun. Tapos nagpunta na kasi gusto na po magsimba ni Nanay Tess. Napakabait po ni Nanay Tess. Nanay Tess, saan ka man ngayon naroroon, gabayan niyo po kami lahat ng mga naging parte mo sa buhay mo, na mabait, na halimbawa bilang kaibigan mo, o turing ko na sa'yo bilang nanay rin, ganon. Kasi mabait ka. Tsaka si Buboy, pinatira mo po sa bahay mo kasi wala po siyang mapupuntahan. Kinupkup mo po yung pamangkin. At ang sabi po ni Buboy sa akin, ang bait-bait ng auntie ko. Tinulungan mo siya. At nung nakakita naman si Kuya Buboy, nung natulungan naman ni Madam Violet na i-vlog ko si Kuya Buboy, kaya kasi dati kasi hirap na hirap si Buboy makakita eh. Ngayon nakakita na. Sobrang mong saya, Nanay Tess. Naramdaman ko po yun na napakasaya mo na yung pamangkin mo nakakita na. Yun lang naman po yung pangarap ni Nanay Tess, na sana makakita si Kuya Buboy. Kasi naawa talaga si Nanay Tess kay Kuya Buboy. Ngayon si Kuya Buboy nakakita na. Tapos, halimbawa na pag gumaling na talaga si Buboy, pwede na si Buboy maghanap buhay. Ang kaso lang, yung isang mata ni Kuya Buboy, malabo pa daw po yung isa. Kaya, nakaraan gusto ko si Buboy kuhain bilang labor sa trabaho. Kaso, umayaw po si Kuya Buboy kasi ang mata kasi ni Kuya Buboy, halimbawa pag siya ng mabibigat, namumula. Kaya, iniingatan muna ni Kuya Buboy din, at saka bawal din po mabinat. Kaya, hindi ko po muna siya kinuha. Pagkapagaling muna siya, siguro mga 5 buwan, ganun, o 6, ganun. Siguro pwede na magtrabaho si Kuya Buboy. Para, halimbawa, mabuhay din naman ni Buboy ang kanyang sarili. Kasi walang-wala po talaga sa kanya nagbibigay. Kahit anak ni Kuya Buboy, wala rin nagbibigay sa kanya dahil walang-wala rin po. Yun lang po, mga kamigo ka-amiga. Tuwing naalala ko kay Nanay Tess, napakabait niya, masayahin, mahilig sumayaw. At si Nanay Tess yung siyempre malambing, ganon. Umiiyak si Nanay Tess, ganon. Pag nagkukwento, umiiyak. Siyempre nararamdaman ko rin bilang nanay, kasi
nanay din ako eh. Si Nanay Tis rin, ano rin siya, yung pang ano rin siya na pag nakikita niya ako, ganyan, masaya lang si Nanay Tis. Masaya din ako mga kamigo ka-amiga kasi pag nakikita ko siya, kahit pupunta ko doon kay Maring G, yung sa anak niya din na isa doon sa baba. O, Jenny, saan ka pupunta ko dito sa baba, nanay? Kasi may kakausapin lang ako, gano'n. Kahit saan ka pupunta at nakikita ka ni Nanay Tess, namamansin si nanay. Yung nakikipag-usap, gano'n. Mabait po si nanay. Saan ka man naroon ngayon, nay? Gabayan ka po ni Lord. Sana, ano ba, yung mga anak mo, mga apo mo, mga pamangkin mo, gabayan mo po, nay, na magmaayos ang kanilang mga kalagayan, ilayo po sila sa mga sakit. Yun po, nay. At ikaw, nay, gabayan ka po ni Lord sa lahat ng oras, saan ka man po naroroon. Kami, gabayan nyo na lang po kami na mga kaibigan mo, na mga kausap mo lagi sa araw-araw. Kapag nagkikita tayo, tumatawa si nanay. Yung maano talaga si nanay pala tawa. Mamimimiss ka namin, nanay. Lalo na si Maring Inday, lagi mong kasama sa tuwing nagsisimba kayo. Yun. Yung mga kaibigan mo na mga pupunta-punta sa'yo, mamimiss ka rin nila. Lalo na si Nanay Dali. Yung lagi mong kasama. Yun. Si Nanay Dali, kakwentuhan ko po kanina. Malungkot din po siya. Ko rin po kaninang umaga, nung pagkagising ko, pag akyat ko sa taas, naglinis po ako dun sa may taas. Kasi, yung sa may labahan, banda. Kita ko po dun sa may baba. Madaming tao. Akala ko anong nangyari. Pagbaba ko po kanina, yun, nagkwento na po sa akin, yung kapitbahay ko si Susan, na wala na daw si Nanay Tess. Nagulat ako. Hindi ako makapaniwala kasi kagabi, pagdaan ko, nakaupo sila ni Buboy, dalawa doon sa labas eh. Ang ganda ng ngiti ni nanay. 2 beses ako akyat, baba. Hindi pa rin sila nagtayo ni Buboy, tas tawa ng tawa. Saan ka galing? Ako sa baba, nanay. Okay, dito muna ako, nanay, kasi umambon-ambon. Dala akong payong. Yun. Hindi ko akalain na ganun ang mangyari kay Nanay Tess. Bigla. Siguro, si Nanay Tess yung tawag doon, yung inatake po sa puso. Kasi naikwento po niya sa akin, mga kamigo ka-amiga. Yung iniinom po ni nanay na gamot pala, 5 klaseng gamot sa araw-araw. Yun po. Dami po kasi siyang mga naramdaman na po sa kanyang katawan. Okay na po. Paalam, nanay. Saan ka man naroroon, nanay? Gabayan ka po ni Lord sa araw-araw. Sa lahat ng oras. Saan ka man naroroon. Sana nasa maayos ka. Paalam, nanay. Paalam, Nanay Tess. Hindi ka namin makakalimutan, Nanay Tess. Kami mga kaibigan mo, hindi ka namin makakalimutan, Nanay Tess. Paalam.